meron po tayong impeachment. So, sobrang, baka 90% ang mga tanong nyo tungkol sa confidential funds, doon po talaga masasagot. At doon naman po ang sa side namin ang tinitignan natin lagi. Maski po naman dito sa Kongreso, kahit ano pong trabaho dito sa gobyerno, importante po tuloy-tuloy yung trabaho natin. Kahit anong noise yung naririnig natin sa labas, resulta naman ang titignan ng taong bayan. Yun ang pinaka-importante po talaga. Sir, speaking of, nabanggit niyo po yung effectiveness po ng sa trabaho. Ang Pilipinas po ay inaasahan yung pagdating po o yung pagbili po nitong F-16 fighter jets para po or bilang bahagi po ng AFP modernization program to defend yung ating sovereignty. Gayon din po yung may balak pa po silang pagbili ng iba pang weapons like air and missile defense and warship. Are you in favor po nung ganitong posisyon na bumili pa po ng mga armas? Hindi po ba, ano po bang mensaheng ipinaparating nito? And ano rin po yung magiging suporta ng Kongreso dito? Given po yung AFP modernization, parang lagi pong kulang sa budget, kaya po tumagal din. Well, hindi po kaya ng itak na lumaban sa mga malalaking aircraft saka bala. Kahit na ano pong bansa o nasyon, kailangan natin pagibayuhin sa kapalakasin ng ating defense. Itong mga bagay naman to is more on protection. Hindi naman tayo ang opensiba. We welcome these developments, pero syempre alam natin na medyo hindi pa ganun kalaki yung pondo, pero maglalaan tayo ng sapat na pondo para dito. Kasi nga, ang bahay mo naman hindi pwedeng may bantay. Ang bahay mo hindi pwedeng pasukin na lang ng kung sino-sino. Kahit siguro sino sa atin, pag pinasok naman tayo, kailangan na ma-defend natin yung sarili nating bahay. So, maganda po yan in terms of our defense and our stance. Thank you po. Thank you, Kat. Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po, Kong Paulo. Kong Pao, follow up lang po dun sa tanong kanina about kay VP Sara na nakabalik na siya sa Pilipinas. Sa tingin niyo po ba, since nakabalik na siya sa bansa, ito na yung tamang panahon para masimula na yung impeachment trial para once and for all ay masagot na hindi lang yung issue ng confidential funds, itong dubious names, pati yung iba pang issue na kinaharap niya na nakapaloob dun sa articles of impeachment? Well, may tamang panahon, pero may tamang schedule. May nailatag na po na schedule yung mga kaibigan natin sa Senado at yun po siguro yung tamang panahon para humarap siya during po the impeachment trial. So this time, habang hindi pa nga ngayon yung tamang panahon, sa tingin niyo po, ito yung best time naman para magamit niya bilang preparation? Nung na-impeach po siya, I'm sure there were already some sort of preparation na rin po na ginagawa. Siyempre, yung sa legal team niya, sa OVP, then yung sarili niyang personal na grupo. I'm sure they have been preparing for this. Mahirap po namang sagutin yung mga tanong patungkol sa kanya kasi personal na ano nila yun diskarte nila yun. Saka hindi naman kami masyado close. So, wala naman akong connection or what. So, I'm sure they are preparing. Opo. And kung follow-up lang din po, kasi ito naman, may balitang lumabas kasi na yung mga former security ni Vice President Duterte may be facing court-martial for involvement in the disbursement of confidential funds from the OVP and DepEd. Ano pong masasabi, though hinintay pa yung official statement ng AFP, ano pong masasabi nyo rito? Well, yung AFP na siguro yan, no, naalala nyo during nung nag-break tayo, yung sa AFP will lead with their own investigation. Parang they were policing their own. So, okay naman po sa pananaw ko yun kasi nga po, institution yan Nire-respeto po natin kung ano magiging resulta sa desisyon ng AFP patungkol dyan.
Okay, at panghuli na lamang po from me, Kong Paulo. Sa isang statement, may nasabi po kasi si Vice President Duterte, nasabi raw ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, gustong-gusto na raw pong umuwi sa Pilipinas after staying for nearly a month sa detention facility nga sa ICC. Ano pong masasabi nyo rito? Siguro kailangan po tapusin yung paglilitis. Hanggat hindi po na nadidesisyonan at wala pong hatol yung korte, hindi naman po natin pwedeng, kahit naman po anong comment natin dito, saka nasa korte po talaga yan. Kumbaga, it's up to the courts. They will decide if when o kailan po na maaari po makauwi ang dating Pangulo. Pero ako gusto ko na umuwi. Thank you, Mela. Let's go back to Tina Panganiban Perez for the continuation of her questions. Sir, naalala ko na. Ayan na. Sir, yung 600 plus na may record sa PSA, sabi niyo po kasi kailangan ding masilip Oo. kung nakatanggap talaga sila ng confi funds. Posible po bang hindi sila nakatanggap? And if so, ang ibig sabihin po ba noon may possible criminal charges after the trial? And sino-sino po yung pwedeng makasuhan? Well, lalabas po sa trial natin yan. Pero yung tanong mo, ma'am, dun sa posible or imposible, pwedeng pareha yung sagot nun. Either nakatanggap nga sila or hindi. Ang sure lang po natin, yung mga fictitious names, malamang baka hindi na po nakatanggap yung mga yun. Baka pampadagdag na lang po sa listahan at yung mga may records nga po, baka hindi nga imposible pero baka posibleng doon napunta yung bulk po ng mga questionable na pera na hindi pa rin may paliwanag ngayon. But again, meron po tayong impeachment. So sobrang baka 90% ang mga tanong nyo tungkol sa confidential funds, doon po talaga masasagot at doon po ma-reveal. Pero sir, yung criminal charges kasi hiwalay siya sa trial. So, sino-sino yung posibleng makasuhan kung totoo mang may mga na-magic na pondo? Well, that's the best place na ma-reveal po yung mga pangalan na yun. So, siyempre, yung mga nagpalabas po ng pera or unless na direct command responsibility po yan, doon na po yung mga pwedeng kasuhan talaga. Thank you po, sir. Thank you. Thank you. From Billionaire TV, Sandro Ochoa. Sir, balikan ko lang yung question ni Ate Tina. So, is it also a possibility na tumugma lang, by chance tumugma lang dun sa PSA records yung mga pangalan, pero hindi rin sila nakatanggap? Pag medyo pag medyo kailangan mo ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na hindi ka nais-nais. Kung didiskarte sila ng gano'n, baka kalahati, walang pangalan, ang mga nakatanggap lang, yung mga legit na may records. Pero again nga, sabi ko nga, mas marami tayong masasagot na tanong pag na buksan na tong article na to. At this point, tinitignan na lang natin, sinusuri natin yung mga 1,000 plus na names, mga from the OVP, 1,000, yung 700 plus names from the DepEd. Tinitignan na lang po natin kasi nga, yun na lang po ang isang way na para mabawasan. Minsan, mahirap na matulog sa gabi kasi pag pinipikit ko yung mata ko, nananaginip ako kung totoo bang tao itong mga to. Minsan gabi-gabi mo na naiisip eh. So, yun na lang po yung paraan para mabawasan ng konti yung agam-agam mo is to check with the national government agency, specifically itong National Statistics, itong NSO, kung meron ba pagkatao itong mga to. Minsan pag wala, talagang ganun na yung assumption mo. Babalik at babalik tayo dun eh. Parang kayo, kahit tanungin ko ngayon, syempre anong unang papasok sa isip nyo pag, ay wala siyang record, ay wala siyang birth certificate, ay wala siyang death certificate. Automatic, magre-register na sa'yo na
kung code name ma yan o hindi, bakit kailangan, bakit walang paper trail? Bakit di mapaliwanag? Ganun agad yung iisipin mo eh. So, babalik at babalik tayo doon. At sabi ko nga, babalik tayo doon sa yung impeachment will open up open up the entire ewan ko ba, can of worms o pot of gold, anong tawag doon. So dito natin malalaman. Sir, sabi niyo rin, nakakainis na kasi paulit-ulit. Paki-expound nga yan, sir. Hindi, medyo natatawa na nga ako ngayon. Hindi na ako naiinis eh. Kasi parang, pati taong bayan, pag umuwi ako, pag may nakakausap akong tao, bakit ganon, bakit ganyan, sabi na. So, most of the people don't like the way that it was handled. Nakaka-frustrate actually. Pero ang silver lining na lang natin is may impeachment. So, that's the proper forum, that's the proper place. At doon na natin makikita kung ano na nangyari sa mga pondo na to na galing po sa pondo ng taong bayan. Sir, pag nakakausap niyo yung tao, ano yung initial reaction nila? Sir? Matawa. Bakit daw, sir? Wala. Minsan, pag nasa, siyempre, probinsya ka, sabi mo, apay kasjay, sasabihin nila. Apay kasjay, bakit ganun? Nyamatan, bakit ganun? Bakit? Ilocano sila, siyempre. Sabi ko, ganyan din yung tanong ko. Tapos, ang susunod na reaction ng tao, wala na yan, baka tinago na, baka nabangko na, o baka nabulsa na. Ganun usually yung reaction. Paulit-ulit lang. Parang yung mga tanong din tungkol dyan, paulit-ulit din. Habang walang sagot, habang hindi nasasagot, sabi ko nga, ganun din po, paulit-ulit din po yung mga tanong natin tungkol dito. At paulit-ulit din yung sagot. Sir, other topics. Over the weekend, maraming mga misogynistic remarks from yung kandidato from Pasig and si Governor Unabia. Ano tingin niyo doon, sir? Do we need to, do we really need to, paano ba? May bagong batas or how do we go about that? Well, ako as a candidate, no, parang iba na po ang mundo na ginagalawan natin ngayon. We are virtually and physically connected to the world. Kailangan po siguro mas sensitive tayo, mas maingat po tayo. Sabi ko nga, very 80s. Very 80s po yung dating ng mga ganun na joke kasi syempre yung mga ibang politiko dati parang sometimes they use that to get a reaction, makakuha na reaction sa crowd. Pero sabi ko nga, nag-iiba po mas open po ang mind ng mga tao ngayon. Mas sensitive sila sa mga nangyayari. So, on our part, sa inyo sa media, sa amin sa mga public servants, sa atin po na mas may boses, saka may platform, saka mas pinapakinggan ng tao. Dapat po, kaysa po na we go down that path at ganun po yung mga gamitin natin sa mga speeches, mas maganda po yung nagbibigay tayo ng positive na mensahe, nagbibigay tayo ng, sabi nga nila, dapat di tayo nauubusan ng messages of hope para sa taong bayan. Kasi minsan, baka yung taong sobrang hirap na ng pinagdadaanan, kahit na isang salita lang na magbibigay sa kanya ng boost, saka magbibigay sa kanya ng konting saya, natulungan mo yung tao na yun dahil lang sa isang salita na binitawan mo. So, siguro kailangan mas aware tayo, saka sensitive tayo. So, totoo ba na mahirap pag ganun sa kampanya? Mahirap kunin yung attention ng crowd? Depende sa politiko yan. Ako, okay naman. Depende po sa lugar, depende sa tao. Pero I've seen a lot of great talkers, I've seen a lot of great politicians na minsan kahit ngumiti lang sila, tatahimik na yung buong crowd .
ewan ko, hindi ma-explain ng theory or political science yung ganyan. Sabi nga nila, parang minsan pag hindi naaral kasi yung charisma saka yung dating sa tao. So, to add to your question, to your point, depende po talaga sa tao. Parang walang explanation tungkol doon. Although, sa tanong mong yun, medyo umikli na po yata yung attention span ng listeners saka tao as compared to the previous years. Kasi nga po, meron po tayong technology, may screens po tayo. So divided po yung attention minsan sa pakikinig. Minsan kahit pinapakinggan nila yung tao sa harap, pinapanood pa nila yung live ng tao eh. Hindi, totoo yun. Nangyayari talaga yun. So, siguro part ng changing world yan. Pero naniniwala ako na pag yung tao may plataforma, may pinaglalaban, saka meron yung it factor na sinasabi nila. Totoo yun. Kala ko rin nung una parang sinasabi-sabi lang. Pero iba rin yung may dating po yung nagsasalita. Thank you, Kong. Thank you po. Thank you, Sandro. Billy Vegas from Abante Politico. Kung magandang umaga po. Kung hihingi lang ako ng insight, baka alam niyo yung tatahakin ng investigation bukas ng TRICOM. Well, ganun pa rin po yun. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Hindi po ako eksaktong sure kung sino yung mga darating na personalities. Kasi nung last week po, napag-usapan na may mga celebrities na iimbitahin. Yung mga may experience po saka na biktima po ng fake news. Pero I'm not sure kung ilan po yung nag-confirm. But again, yung maganda po yung yung topics, yung mga na-open up po nung huling hearing natin. Nakita po natin kung gaano ka destructive saka ka-powerful yung social media, no? Saka yung paglaganap din po ng fake news. Actually, sa provincial level po, ngayong eleksyon, grabe. Grabe po ang fake news. What we're expecting na mas marami po tayong makuha na insights from our resource persons, no? Kasi gusto po natin, kung meron man tayong gagawin na batas, medyo sensitive po doon sa part ng ng freedom of speech. At sisiguraduhin po natin na hindi po maapektuhan yun. Pero sisiguraduhin po natin na hindi maging parang fifth sense na po ang fake news. Kuya Billy. Habol ko na lang po. Meron pong dalawang kinasuhan sa Cebu. Yung sinulog, yung picture and video ng sinulog, ginamit daw nila, pinalabas nila na prayer rally po para kay dating Pangulong Duterte. Hingi rin po ng reaction. Meron naman po tayong mga batas tungkol dyan eh. So, kung meron po talagang magkakaso or magsasampa, they have to answer po para sa mga they will have to suffer the consequences po ng mga pinapalaganap nilang ganyan. Sabi ko nga po, hindi po pwedeng maging natural na lang dito sa atin ang fake news. Kasi buhay po minsan ang nakataya na dito eh. Lalo po yung mga komong tao na hindi naman pong kayang lumaban at saka walang means. So, dapat ipakita natin na yung justice system natin is gumagana rin po sa part na yun. Thank you, Billy. Earl Tobias from IBC 13. Kong Pao, good morning po. Morning. Sir, Harry Roque topic lang. Kasi the BP herself already came back to the Philippines and then mismong yung head ng legal defense team ni former President Duterte said hindi part si Roque ng legal team doon sa The Hague, Netherlands, pero hindi pa rin po umuwi si attorney na pinaghahanap pa rin po ng mga otoridad. Reaction lang po ko.
Hindi pa uwi siguro yun. Baka hindi na umuwi yun nitong mga susunod na taon. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano siya nag-iikot eh. Palagay ko hindi pa babalik yun. Hindi ko masagot. May mga sarili siyang rason. Siguro meron siya mga kailangan balikan dito. Sabi ko nga, may mga kaso siya. Saka meron po yung inaantay na napatawag sa kanya sa Kongreso. Alam naman po natin lahat yun. Pero sa palagay ko, hindi pa po siya uwi. Personal ko lang yun, opinion. Pero sir, how does it look like? Kasi dati naman ding part ng congressional body si Attorney Harry Roque, pero yung contempt order na alam niya rin naman kung paano nagpo-proseso o paano tumatakbo, ay tinatanggihan niya rin po ngayong sitwasyon. Well, tinatakbuhan nila yung proseso, tinatakbuhan nila yung Kongreso, tinatakbuhan nila yung mga dapat nilang harapin. Ganun lang naman po kasimple yun. They are running away and traveling to different places. So, baka nag-enjoy siya dun sa Netherlands. Na-enjoy niya yung biyahe niya. Ewan ko kung nandun pa rin siya. Kasi balita ako, maganda daw ang klima dun. Kung follow-up na lang. Kasi in connection with that din, habang hindi siya nagpapakita sa mga otoridad natin, vlog po siya ng vlog. I suppose right naman niya yun sa kanyang official Facebook page. Pero meron siyang bagong vlog lang ngayong April 7 kung sabi niya, style daw na bulok ng Administrasyong Marcos Jr. yung ginagamit daw sa paglilihis sa China pag-aresto kaya FPRR direct. Action lang po, Kong. Hindi, magaling sila sa ganun eh. Yun talaga yung style nila na mas bulok. So, sa tingin ko talaga, forte nila, lalo siya. Medyo magaling sila sa ganung pamamaraan. Pero sabi ko nga, nakikita naman ng tao araw-araw kung ano nangyayari sa news natin. At matagal na po yung issue na yan tungkol dyan sa China aggression. Never naman po sila nagsasalita. Mag-comment lang sila in defense of the aggressive tactics of China. Pero pagdating po sa sarili natin bansa, sa West Philippine Sea, hindi naman po sila nagsasalita. Kasi nga, hindi sila pabor sa pinaglalaban ng mga Pilipino. Thank you, Earl. Marian Enriquez from TV5. Morning, sir. Sir, just wanna clarify lang po further details po dun sa bagong dubious names na inilabas po natin na may mga, mala celebrity, kumbaga. Meron po ba tayong detalye na pwede niyo pong i-divulge sa amin kung paano po ba ginamit yung pondo nitong mga to and even yung mga nakaraan? Was it for payment po ng rewards to informers, rental of, safe houses? Kaya nga po, tinitingnan natin, Marian, yung angle nung mga nakatanggap naman, yung mga may records. Dahil baka doon sa part na yon, may makausap tayo, may maimbitan tayo mga tao na pwede magpaliwanag kung nakatanggap nga ba sila at paano ginamit yung mga pondo na yun. Sir, base rin po kasi doon sa guidelines nga po ng Joint Circular 2015-01, itinitalya rin po doon yung mga bawal paggamitan po ng confidential funds. Base rin po ba doon sa pag-iisa-isa natin nitong mga ARs, meron po ba tayo nakita na mga ganun namang detalye? Kumbaga, salaries, mga incentives, meron ba tayong ganun? Well, sabi ko nga, yung part na yon mas madidiscuss po doon sa Article 2 ng impeachment. On my part, ang parang checking ko na lang, fact-checking ko, at sa mga kasama nating tumutulong, is yung sa records nila. Pero maganda kasi yung tanong mo dahil tingin ko it will form part of sa prosecutors para yun po ang gamitin nila. At syempre, maganda nga po na makita natin kung paano nila i-defend yun sa impeachment. Thank you, sir. Sir, you also mentioned po kanina na noon, pag nasa ground kayo, tinatanong kayo ng mga tao, madali lang naman ipaliwanag kung gumamit nga ng code names, no? Napakasimple, susundin lang yung guidelines. Also po, it was stated po doon sa Joint Circular nga 2015-01 kung paano raw po pwedeng strengthen yung accountability. Lahat ng agencies po na nag-disburse ng CONFI or Intel funds ay kailangan mag-submit quarterly po ng accomplishment report sa
well, specifically din yung details and documentary evidence, isasubmit po sa Office of the President, Senate President, and the Speaker of the House. So, tayo po ba, may kopya na po tayo rin ng mga to, kung sinasabi man na merong totoong mga pangalan sa likod ng mga to, kung yun man yung argument ng mga code names na to, sealed man nito, parte po ito ng mga sinusumite sa quarterly po. Meron na po ba tayong kopya nito from the, or nakapag-request na po ba sa Office of the Speaker? Personally, ako wala akong copy. Pero sabi ko nga, ito yung hindi nila maipaliwanag eh. COA nga po ay, nasabi po ng COA na wala rin po sila. May list of names sila, pero yung pertinent na mga attachments sa mga kailangan po na kasama nung mga pangalan na to, eh, hanggang ngayon po, wala pa naman po. Siguro kaya hindi nila masagot, pero ako kasi minsan, parang may point na ng frustration, kaya inaasa po natin na talagang doon na po sa impeachment to lahat, yung bulto na to. Pero sabi ko nga, yung agam-agam ng tao, yung question ng mga tao, eh, hindi naman po tumitigil kasi nga, wala pong paliwanag, wala pong sagot. Again, we were expecting na may executive session during the hearings kasi nga may confidentiality ito. Pero up to now, ganun pa rin po. Question mark. Thank you. Also, clarify ko lang po, you mentioned kanina na sinadya man o hindi, may mastery na siguro doon sa paggawa po Yeah. ng mga ARs. Are we saying na this has been the practice maybe ever since their, how they spend their confidential funds pa po? Davao LGU. You would assume na ganun kasi nga po, mula pa sa LGU level hanggang dito sa national level is may certain form of mastery. Eh, ang problema lang doon, wala po nag-question. Eh, ngayon, meron po legislative inquiry patungkol dito. Eh, kung may mastery ka na nga, actually, dapat mas madali mo na napaliwanag sana. Pero, baka kailangan pa nila mag-doctorate kung kulang yung masters nila. Kasi nga, big question mark po, not only in the hearings, but during the briefings pa.